Shalom sa inyong lahat. Mga minamahal, huwag kayong maniwala sa bawat espiritu. Sa halip ay subukin ninyo ang mga espiritu, sapagkat maraming huwad na propeta ang narito na sa sanlibutan. 1 Juan 4:1. Welcome po sa Good and Faithful channel dito sa YouTube. Dalangin kong maging pagpapala ito sa iyo tuwing ikaw ay magbubukas at manunod. Ang pangunahing mapapanood mo ay ang pagtatalakay ng lingguhang pag-aaral ng salita ng Diyos. Minsan-minsan ay madaragdagan ito ng mga serye ng pag-aaral sa iba pang paksa tungkol sa pagiging katiwala ng Diyos. May kapangyarihang sumunod. Palakasin ang pagsunod mo. Exodo. Bago tayo pumalaot ay manalangin muna tayo. Naghihintay sa Panginoon ang aming kaluluwa. Siya ang aming saklolo at panangga. Oo, ang aming puso ay nagagalak sa Kanya sapagkat kami ay nagtitiwala sa banal na pangalan niya. Sumaamin nawa ang iyong tapat na pag-ibig, o Panginoon, kung paano kami ay umaasa sa iyo. Amen. Pang-10 diksyon, ang tipan at ang blueprint. Ang ating susing talata, Exodo 24, talatang 3. Dumating si Moses at sinabi sa bayan ang lahat ng mga salita ng Panginoon at ang lahat ng mga tuntunin. At ang buong bayan ay sumagot na may isang tinig at nagsabi, lahat ng mga salita na sinabi ng Panginoon ay aming gagawin. Bilang kanilang Diyos, manlalalang at manunubos, nais ng Panginoon na makasama ng kanyang bayan at manirahan sa kalagitnaan nila. Nilikha niya tayo upang maging nasa malapit na pakikisama sa Kanya. Nangangahulugang ito na ng pag-aaral sa Kanyang salita, nagsasalita ang Diyos sa atin. Nananalangin, binubuksan ang ating mga puso sa Diyos at sumasaksi sa iba tungkol sa kamatayan, muling pagkabuhay at pagbabalik ni Kristo. Sumasali sa misyon ng Diyos. Samantalang pinagpapala tayo ng Diyos, magiging isang daluyan tayo ng mga pagpapala sa iba. Muli ay 3 paghahati ng leksyon. Una, pinagtitibay ang tipan. Kalawa, paanong nangyayari ang pagsunod. At ikatlo, ang makalupang santuaryo. Doon sa una ay 2 tatalakayin. Ang aklat at ang dugo at nakikita ang Diyos. Sa ikalawa, ang tatalakayin ay kapangyarihan upang sumunod. At sa ikatlo, 2 pa rin, sa kalagitnaan ng kanyang bayan at napuspos ng Espiritu ng Diyos. Yung unang paghahati. Ang ating talata ay Exodo 24, 7 at 8. Kanyang kinuha ang aklat ng tipan, binasa sa pandinig ng bayan at kanilang sinabi, lahat ng sinabi ng Panginoon ay aming gagawin at kami ay magiging masunurin. At kinuha ni Moises ang dugo at iwinisik sa bayan at sinabi, tingnan ninyo ang dugo ng tipan na ginawa ng Panginoon sa inyo ayon sa lahat ng mga salitang ito. Kahalagahan ng relasyon. Ang buhay na Diyos ng Biblia ay ang Diyos ng mga relasyon.
Ang mahalagang elemento para sa ating Panginoon ay hindi isang adyenda, kundi ang tao. Kaya binibigyan ng Diyos ang malapit na pansin sa tao at ang pangunahing layunin ng kanyang mga aktibidad ay upang makabuo ng isang personal na relasyon sa tao. Matapos ang lahat, isang Diyos na pag-ibig ay dapat maging isang Diyos na pinahalagahan ang mga relasyon. Dahil paanong magkakaroon ng pag-ibig na walang mga relasyon? Siyempre, wala. Sinabi ni Jesus, "At ako kapag ako'y tinaas na mula sa lupa, ang lahat ng mga tao ay papalipitin ko sa akin sarili." Juan 12:32. Interesado ang Diyos hindi lamang sa ating matuwid na pag-uugali, tamang doktrina, o sa isang nakatakdang ugali, mga kilos, kundi higit sa lahat sa isang personal, malapit na relasyon sa atin. Ang dalawang institusyon ng paglalang, Henesis 1 at 2. Ano ang mga ito? Ang Sabat at pag-asawa ay tungkol sa relasyon. Ang una ay tungkol sa patayong relasyon sa Diyos, ang Sabat. At ang pangalawa ay tungkol sa pahalang na relasyon sa pagitan ng mga tao. Yan ay pag-asawa. Ang papel ng tipan sa relasyon. Ang pagpapatibay ng tipan sa Sinai ay upang palakasin ang natatanging relasyon na nais ng Diyos na magkaroon sa kanyang bayan. Sa seremonya, ang taong bayan ay 2 beses na isinigaw na susunod sila sa Diyos sa lahat ng kanyang hinihingi. Lahat ng mga salita na sinabi ng Panginoon ay aming gagawin, iprinoklama nila. Exodo 24:3. Sinadya rin nila ito, subalit hindi nila alam ang kanilang pagkasira, karupukan, at kakulangan ng kapangyarihan. Ang dugo ng tipan ay iwinisik sa taong bayan, nagpapakita na sa pamagitan lamang ng merito ni Kristo na ang Israel ay kayang sumunod sa mga tagubili ng Diyos. Kapangyarihan mula sa labas. Ayaw natin tanggapin na ang ating likas bilang tao ay marupok, mahina, at lubusang makasalanan. Meron tayong likas na ugali tungo sa masama. Upang makagawa ng mabuti, kailangang magkaroon tayo ng tulong mula sa labas natin. Ang tulong na ito ay nagmumula lamang sa itaas, mula sa kapangyarihan ng biyaya ng Diyos, mula sa kanyang salita, at mula sa banal na Espiritu. At kahit meron ng lahat ng ito sa ating mga kamay, ang masama ay napakadali pa ring dumating sa atin. Hindi ba? Ito ang dahilan kung bakit mahalaga noon ang isang malapit na personal na relasyon sa Diyos sa mga tao. Sa Sinai at gaya rin sa atin ngayon. Kung naipangako sa atin ng kapangyarihang makasunod, bakit nasusumpungan natin gayunman na napakadaling malaglag sa kasalanan? Marahil ang dahilan ay meron tayong kapangyarihang pumili. May kalayaan tayong pumili, hindi tayo robot. At dahilan sa pinanak tayo sa kasalanan, kung hindi natin babantayan, ay matuling tayong malalaglag sa pagkakasala dahil nakahilig tayo doon. Pangalawang pagtatalakay. Ang ating talata ay Exodo 24:9, 10 at 17.
Nang magkagayon umakyat sina Moises, Aaron, Nadab at Abihu at ang 70 matatanda sa Israel. Sa kanilang nakita ang Diyos ng Israel. Sa ilalim ng kanyang mga paa ay mayroong parang isang tuntungan na yari sa mga batong zafiro at tulad ng langit sa kaliwanagan. Noon ang anyo ng kalwahatian ng Panginoon ay tulad ng apoy na nagliliyab sa ibabaw ng taluktok ng bundok sa paningin ng mga anak ni Israel. Ang magkakasamang kumain ay nagtatatak sa tipan. Matapos ang matatag na pagkakatatag ng tipan kasama ang Diyos, muling umakyat si Moises sa Sinai. Sa pasimula nitong pag-akyat, hindi nag-iisa si Moises. Meron siyang mainam na katipunan ng 72 mga Israelitang leader. Para sa mga leader, ito'y ang rurok ng karanasan. Nakita nila ang Diyos. Yan ay ang sabi sa English ay theophany o yung pagpapakita ng Diyos kagaya ng pagpapakita niya kay Abraham na siya ay nasa katawan ng tao. At 2 beses na idiniin ng talata itong kamanghamanghang realidad. Ito rin ay isang panahon para sa mga leader sa pagkain na magkakasama upang tatakan ang tipan sa Diyos. Ito'y isang piging at ang Diyos ng Israel ay kanilang punong abala. Ang mga leader na ito'y buong lalim na pinarangalan ng Diyos. Sa gitnang silangat sa panahon ng Biblia at sa isang antas ngayon, ang kumain ng magkakasama ay isang mataas na karanasan, malaking karangalan at pribilehyo. Nag-aalok ito ng kapatawaran at nagpoporma ng isang tali ng pagkakaibigan. Nagpapahiwatig ito ng pagiging naroon para sa bawat isa at natiling magkasama sa panahon ng krisis at problema. Sa pagkain na magkasama, nangako sila sa bawat isa, walang mga salita, na kung may mangyayari sa isang partido, mapipilitan ang iba na dumating at tumulong. Ang manyayahang sa isang kainan ay isang natatanging pagtrato na hindi ipinapaabot sa lahat. Ang pagkain na magkasama ay pagsasama-sama. Samantala, ang pagtanggi sa isang paanyaya ay isa sa pinakamasamang uri ng insulto. Ang pananaw na ito'y makakatulong sa atin na maunawaan ang mga kwento sa bagong tipan kung saan si Jesucristo ay matinding pinuna dahil sa pagkain na kasama ng mga makasalanan. Lucas 5:30. Nang ipinagdiwang ng mga mananampalataya ang hapunan ng Panginoon, itinatag din nila itong malapit na tali kasama ang mga mananampalataya na makasalanang gaya nila. Sa panahong ito ng pagkain, ating ipinagdiriwang ang kapatawaran at kaligtasang meron tayo kay Jesus. Hindi kusa ang pagbabalik loob. Nakalulungkot na may mga lalaking umakyat kasama ni Moises na maya-maya ay nalaglag sa kasalanan at nawala ang kanilang buhay. Nakita yan sa Levitico 10:1, 2 at 9. Bagaman nagkaroon sila ng gayong isang malalim na karanasan kasama ang Diyos noon, hindi sila nabago o napagbagong loob ng karasang iyon. Ano ngang makapangyarihang leksyon tungkol sa
kung paano ang pagkakaroon ng katotohanan at banal na pribilehyo ay hindi automatikong nangangahulugan ng pagbabagong loob. Ang pagkakaroon ng karanasan na naranasan nila ang mga lalaking ito'y dapat sanang ang mga huling makagawa ng maya-maya'y kalunos-lunos na ginawa nila. Pangalawang pagkahati, paano mangyayari ang pagsunod? Ang ating talata ay Ezekiel 36:26 hanggang 28. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo. Aking aalisin ang batong puso sa inyong laman at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Aking ilalagay ang aking espiritu sa loob nyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin at magiging maingat kayo sa pagsunod sa aking mga batas. Kayo'y maninirahan sa lupang ibinigay ko sa iyo, sa inyo, sa inyong mga ninuno. Kayo'y magiging aking bayan at ako'y magiging inyong Diyos. Sa tatlong okasyon, bago taimtim na idineklara ng mga Israelita na susundin nila ang Diyos. Mahalaga ang pagsunod. Bakit itinuturo ng Biblia na tayong mga tao ay mahina, sira, marupok, at makasalanan? Naihayag itong malungkot na katotohanan hindi lamang sa pamagitan ng sinaunang Israel, kundi sa buong kasaysayan ng lahat ng kanyang bayan. Ang tanong ay, paano kung gayon makakasunod tayo ng may katapatan sa Diyos? Marahil ang susi dyan ay yung pananatili natin na may malapit na relasyon sa Kanya. Binigyang kakayahang sumunod. Ang mabuting balita ay na ang anumang iniuutos ng Diyos, bibigyan niya tayo ng kapangyarihang magawa. Ang tulong na wala sa loob natin ay nanggagaling mula sa labas. Nagbibigay kakayahan sa atin na gawin ang hinihiling ng Diyos. Ito'y kanyang gawain. Napakalinaw na dinadaliri ng propetang Ezekiel ito sa Ezekiel 36:26 at 27. Ang Diyos lamang ang maaaring makagawa ng isang pagpapalit ng puso at ginagawa niya ito sa pamamagitan ng pag-alis ng ating pusong bato at pinapalitan ito ng isang sensitibong puso ng laman. Ang banal na ako. Pansinin ang banal na ako sa Ezekiel 36:24 at 30. Nagtitipon, nagtatanggal, nagbibigay, naglalagay at kinikilos ng Diyos upang buong ingat mong maingatan ang kanyang kautusan. Ang ginagawa niya ay gagawin mo. Nagpapakilala siya sa pamamagitan mo at kung malapit kang nakikiugnay sa kanya, ang kanyang ginagawa ay magiging ang iyong ginagawa. Ang pagkakaisa sa pagitan ng Diyos at ikaw ay magiging magilas, makapangyarihan, at masigla. Muli ang pagdiriin ay sa ginagawa ng Diyos. Sabi sa talatang 27, aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga tuntunin at magiging maingat kayo sa pagsunod ng aking mga batas. Nag-uutos ang Diyos sa tao na sumunod at pagkatapos ay
nagbibigay ng kapangyarihang makasunod. Ang anumang hinihiling ng Diyos mula sa kanyang bayan ay laging tinutulungan niya sila para magawa. Ang pagsunod ay regalo ng Diyos, hindi lamang ang ating naganap o nakamit, gaya ng ang pag-aaring ganap at kaligtasan ay mga regalo rin niya. Filipos 2:13. Kung pinangakuan tayo ng kapangyarihang sumunod, bakit nasumpungan nating napakadali na malaglag sa kasalanan? Itong mga binasa natin ay talagang kasagutan sa tanong na yan. Sa atin ang pagpili, mapagpasyahan nating sundin ang Diyos na yon ang ating papel. Yung magpasya tayo, gagamitin natin yung kalayaan nating magpasya ng tama. Kailangan nating pumili ang sanda-sandaling pagpili upang sumuko sa Kanya. At yun ay dahil wala tayong kapangyarihan upang tuparin kahit ang sarili nating sadyang pagpili na paglingkuran siya. Subalit kapag ibinigay natin ang ating kahinaan sa Diyos, palalakasin niya tayo. Sinasabi ni Pablo, kapag ako'y mahina, ako nga'y malakas. 2 Corinto 12:10. Pangatlong pagkakahati, ang makalupang santuaryo at unang tatalakayin sa kalagitnaan ng kanyang bayan. Exodo 25:8 at 9. Igawa nila ako ng isang santuaryo upang ako'y makapanirahan sa gitna nila. Ayon sa lahat ng aking ipinakita sa iyo, sa anyong huwaran ng tabernakulo at sa anyong huwaran ng lahat ng kasangkapan niyon ay gayon din niyo gagawin. Tinuturuan ng Diyos ang kanyang bayan sa pamamagitan ng iba't ibang paraan at isa sa mga ito'y sa pamamagitan ng santuaryo. Lahat nitong serbisyo ay nakaturo kay Jesus. Ang mga ito'y mga halimbawang leksyon sa panukala ng kaligtasan na isasagawa sa pamamagitan ni Jesus maraming taon maya-maya. Ang panawagan upang itayo ang santuaryo. Kahit bagaman pinangungunahan ng Diyos ang mga Israelita at malapit na sa kanila, inatasan niya si Moises na magtayo ng isang santuaryo. Igawa nila ako ng isang santuaryo upang ako'y makapanirahan sa gitna nila. Exodo 25:8. Paulit-ulit, mapansin ninyo na sinasabi na para makapanirahan siya sa gitna nila. Pero mamaya ay may sasabihin tungkol sa paninirahan ng Diyos dito sa lupa. Nais ng Diyos na ipakitang nakikita sa kanila na tunay siya ay kasama nila. Kahit bagaman maraming beses silang nakagawa ng mali, hindi niya pinababayaan sila at pagkatapos ay muli silang naibabalik sa pabor ng langit. Sinasabi yan mula sa Patriarchs and Prophets. Na ibigay sa kanila ang banal na utos at ang proseso ng pagtatayo ng santuaryo ay nagpasimula. Ang santuaryo isang pagpapakita ng presensya ng Diyos. Tandaan niyan, pagpapakita ng presensya ng Diyos. Tinitiyak sa atin ng Biblia na hindi tumira ang Diyos sa mga templo at gusali na gawa ng tao. Mga Gawa 7:47 hanggang 50. Dahil siya ay mas malaki kaysa sa langit ng malangit at hindi siya
malalaman ng langit. Si Pablo sa Atena ay nagpahayag, ang Diyos na gumagawa ng sanlibutan at lahat ng naroon ay ang Panginoon ng langit at lupa at hindi tumitira sa mga templo na itinayo ng mga kamay ng tao. Mga Gawa 17:24. Bakit kanina ay sinasabi na igawa siya ng matitirhan? Tapos ngayon ay binabasa natin itong sinasabi na hindi siya tumitira sa mga templo na tinayo ng makamay ng tao. Isa pa, gayon din inihayag ni Haring Solomon. Ngunit totoo bang maninirahan ng Diyos sa lupa? Sa langit at sa pinakamataas na langit ay hindi ka magkakasya. Gaano pa sa bahay na ito na aking itinayo? 1 Hari 8:27. Yan din, sinusundan din ang sinabi ni Solomon. Kine-question ang paninirahan niya sa templo. Ang santuario ay magiging ang pagpapakita ng Diyos ng kanyang presensya sa kanila. Dito sa sinabing ito ay makikita natin ang solusyon sa dilema. Ang santuario ay pagpapakita lamang ng presensya sa kanya. Hindi ito ang kanyang permanenteng tirahan sapagkat nasa langit siya at katunayan ay napakalaki niya na hindi siya malalaman sa langit. Ang pagtatayo ng santuario. Nagsisilbi ang makalupang santuario na isang mahalagang tungkulin hanggang sa kamatayan ni Jesus at kanyang ministeryo sa makalangit na santuario na ginagawang walang bisa. Ang makalupang santuario, isang katotohanang sinisimboluhan ng pagkahapak ng kurtina sa harap ng kabanal-banalang dako sa kamatayan ni Kristo. Mateo 27:51. Ang santuario sa lupa ay hindi permanente. Kaya hindi pwedeng yan ang tahanan o tirahan ng Diyos. Darating ang araw na titigil ang santuario pagkat pinakita yan ng kamatayan ng Panginoong Hesus nang ang kortina ay nahapak at ang laman ng kabanal-banalang dako na walang dapat makakakita ay nabuyang-yang na sa mga mata. Ibig sabihin wala nang bisa, wala nang kwenta sapagkat ang tinuturo ng santuario, si Kristo, ang kamatayan niya sa krus ay nangyari na. Wala na itong papel. Kaya hindi talaga ito ang tahanan ng Diyos sa lupa. Magdadala ang mga Israelita ng voluntaryong handog para sa pagtatayo ng santuario. Magbibigay sila ng mahalaga at mamahaling regalo, kabilang ang ginto, pilak, tanso, akasyang kahoy, iba't ibang uri ng pinong damit, langis ng olibo, at mga pabango. Saan nila kinuha yun? Samantalang sila'y maalipin sa Ehipto at pagkatapos ay nasa ilang sila, saan nila nakuha ang mga yon? Yun yung napag-alaman natin sa mga nakaraang leksyon na inatasan sila ng Diyos na bago lumabas ng Ehipto ay lumapit sa mga Ehipsyano at humingi at mga hiningi nilang yan ay gagamitin sa santuario. Binigyan tayo ng maraming detalye tungkol sa tabernakulo at mga serbisyo nito. Nagbigay ang Diyos ng blueprint na naglalaman ng mga tiyak na tagubilin sa kung paano itatayo at lagyan ng mga kagamitan ang tabernakulo, kabilang ang kabanantipan, ang lamesa ng tinapay, ang kandilaryo, ang mga kulay at sukat. Itinalaga ni Moises
ang tabernakulo ayon sa padron na ipinakita ng Diyos na refleksyon ng makalangit na santuario. Pangalawang pagtatalakay, napuspos ng Espiritu ng Diyos. Exodo 31:16-18. Kaya't ang mga anak ni Israel ay mangingilin ng Sabat, naiingatan ng Sabat sa buong panahon ng kanilang mga salinlahi bilang isang palagiang tipan. Ito ay isang tanda sa akin at sa mga anak ni Israel magpakailanman na sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa at sa 7 araw siya ay nagpahinga at naginhawaan. Pagkatapos na makapagsalita ang Diyos sa kanya sa ibabaw ng bundok ng Sinai, kanyang ibinigay kay Moses ang 2 tapyas na ng tipan na ang tapyas na bato ay sinulatan ng daliri ng Diyos. Mga paghahanda para sa serbisyo ng santuario. Inatasan ng Diyos si Moises sa lahat ng mga detalye ng paghahanda para sa serbisyo ng tabernakulo. Ang pari ay magkakaroon ng mga makaparing kasuotan, ngunit ang punong pari ay magsusuot ng isang tanging ephod na naglalaman ng mga pangalan ng mga anak ng Israel. Magsusuot din siya ng isang pektoral na naglalaman ng Urim at Tumim at ito'y nasa kanyang puso, Exodo 28. Ang lahat ng mga pari ay itatalaga, Exodo 29. Ang ibang mga kasangkapan na buong ingat na inihahanda ay ang dambana ng insenso, ang palanggana para sa paghuhugas, ang langis na pambuhos at ang mga insenso. Exodo 30. Sa unang pagkakataon sa kasulatan, mababasa na pupuspusin ng Diyos ang isang tao ng Espiritu ng Diyos. Ano ang ibig sabihin noon? Si Bezalel ay binigyan ng kapangyarihan upang gumawang masining sa tabernakulo. Napuspos siya, ibig sabihin, nabigyan ng bagong kasanayan, pangunawa at kaalaman na kinakailangan sa pagkakagawa. Dagdag pa, binigyan si Aholiab ng marami pang ibang mga artisano na katulad na espiritu upang tumulong sa gawaing ito. Ang Sabat, isang tanda ng relasyon. Sa kalagitnaan ng lahat nitong pagkamalikhain, ang Sabat ng Diyos ay inihaharap bilang isang tanda sa pagitan ng Diyos at kanyang bayan na ginagawa silang banal ng Panginoon. Nangangahulugang ito na ang pangingilin ng ika-4 na utos ay iniuugnay sa pagpapabanal. Ibinigay ko rin naman sa kanila ang aking mga sabat bilang isang tanda sa pagitan ko at nila upang kanilang malaman na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa kanila. Ezekiel 20:12. Ang Sabat ay isang paalala na ang Panginoon ay hindi lamang ating manlalalang, Genesis 2:2-3, manunubos at Diyos, Deuteronomio 5:15 at Marcos 2:27-28. Kundi ang isa na banal din, binabagong anyo niya ang tao sa pamagitan ng kanyang presensya, sa pamagitan ng kanyang espiritu at salita. Sila'y lalago upang salaminin ang isang maibigin, mabait, di makasarili, at mapagpatawad na karakter. Ang Dekalogo sa Kabanang Tipan.
Ang nagtatapos na regalo na ibinigay ng Diyos kay Moises ay ang Decalogo, Exodo 21:18. Isinulat at ibinigay mismo ng Diyos ang 2 tapyas na bato kasama ang 10 tuntunin. Ang mga tabletang ito'y ilalagay sa kabanal-banalang dako at sa loob ng kaba ng tipan na nasa ilalim ng luklukan ng awa. Exodo 25:21. Ang pariralang luklukan ng awa ay nagmumula sa isang Hebrewong salita na ang kahulugang ugat ay upang magbayad sala. Bakit kung gayon itong luklukan ng awa ay ilalagay sa ibabaw ng kautusan ng Diyos? Anong pag-asa ang dapat na makita natin sa katotohanan ito? Ang luklukan ng awa, mercy seat, ay ang biyaya ng Diyos, yung kanyang kaawaan. Nangingibabaw ito sa kautusan na ang papel ay maghatol sa kasalanan ng tao. Ibig lang sabihin ay ang paghatol ng Diyos ay may kasamang awa. Ang kautusan ng Diyos nakadambana sa loob ng kaban ay ang dakilang tuntunin ng pagkamakatwiran at paghatol. Kautusang nabigkas ng kamatayan sa lumalang. Subalit sa ibabaw ng kautusan ay ang luklukan ng awa kung saan ang presensya ng Diyos ay naihayag at mula sa pamagitan ng kabutihan at pagbabayad sala, ang pagpapatawad ay pinagkaloob sa nagsisising makasalanan. Sa gayon, ang gawain ni Kristo para sa ating katubusan ay sinisimboluhan ng serbisyo sa santuario. Kay ganda talaga ng larawang ipinapakita ng santuario sa dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin na makasalanan. Purihin ang Diyos. Amen at Amen. Ang dalangin ko para sa iyo. Sa ngalan ng ating Panginoong Hesus, ang banal na Diyos ng Israel, dalangin kong babaguhin anyo kaniya sa pamagitan ng kanyang presensya, sa pamagitan ng kanyang espiritu at salita, upang ikaw ay lalago, upang salaminin ang isang maibiging, mabait at di makasalili at mapagpatawad na karakter. Amen. Sumainyo ang Good and Faithful channel dito sa YouTube. Ako'y patuloy nagpapasalamat sa mga taong tumutulong na makarating ito sa kaalaman ng marami pa. Pagpalain nawa sila ng Diyos. Malaki ang iyong magiging bahagi sa ministeryong ito kung ikaw ay magsusubscribe, kung hindi pa. At kung naging pagpapala ito sa iyo ay mag-share at mag-like. I-click na rin ang notification bell upang kaagad na malaman mo kapag may bagong video. Ang PowerPoint presentation ay makukuha rin kapag hiningi sa aking messenger account. Maraming salamat. Magkita tayo sa susunod na linggo.